Maganda ka sana kung maputi ka. Yan ang madalas nating marinig sa mga matatanda habang tayo ay lumalaki. Kapag maputi, pinupuri. Pero tumataas ang kilay kapag ikay kayumanggi. Gaya na lang ng naranasan ni Marian na kaliwat kanang pangungutya raw ang naranasan dahil sa kanyang kulay. Naranasan ko po kasi talaga yung bullying since bata pa ako eh. Nandyan yung kapag may kalaro ka, lagi kang tatawagin na negrita, itag. Halos wala rin daw siyang naging kaibigan sa eskwela hanggang sa pagtanda niya. Nung junior high school tsaka senior high school, hindi ko talaga na-get to enjoy yung prom ko. Ganun yung mga mahalagang moments sa buhay. Kasi nga, ang hirap maghanap ng makeup artist na marunong mag-makeup ng morena. Ganito ba talaga dahil, madumi ba akong tao dahil sa skin color ko or that mababa ba talaga akong tao dahil nga sa, yun nga, maitim ako, ganyan. Samot-saring produktong pampaputi na raw ang sinubukan ni Marian pero hindi ito tumalab. Hanggang sa kalaunan, natutunan din niyang mahalin ang sarili at tanggapin ang kanyang kulay. Lalo't sa tao lang din naman ang galing ang paniniwalang kulay lang ng balat ang basehan ng pagiging maganda o gwapo. Sa mga dumadaan sa mga ganitong mga comments from other people, wag silang magpa-affect na because we know na we are more than sa color ng ating skin, kung ano man ating physical na itsura or attributes. Ang ating pagkatao ay hindi based doon sa ating physical na anyo or panlabas lamang. Wala sa panlabas na anyo ang halaga ng isang tao. Malayo man sa nakasanayan o sa social standards ang itsura, hindi ito kabawasan sa kung anong kaya nating maabot sa buhay. At kasama natin, live na live, ang beauty queen na si Ayin Bernos, author ng Ako si Morena. Book na siya. Good morning, Ayin! Good morning po. Good morning, kapatid. Itong storya na to, very similar dun sa napanood natin kay Yes. Marian, di ba? And sabihin na natin, similar sa storya mo. Yes po. Opo. Oo, sige. Yung sabi natin yung kinutya, yung parang sinabihan ng hindi magagandang mga salita. Paano na ka-apekto sa iyo yun, sa iyong pagkatao? Actually, sobrang similar po nung story ni Marian, no? Kasi parang ganun talaga pag morena ka sa Pilipinas, lalo na during the 90s, early 2000s, talagang ang laking bagay ng pangungutya, especially as a kid, yung may mga names na tinatawag sa atin, uling, mga ganyan. Tsaka swimmer ako nun, so lalo talaga sobrang tan ko. So affected ako. But eventually, I learned to gain confidence rin. Yeah. Tell us more about your journey naman sa pagsali sa Miss Universe Philippines. Yes, oh my Diba? God. Kasi ano ba yung message na gusto mong ipahatid through that journey of yours? Kasi it's a great platform, diba? Yeah. And for you to be able to share what you have gone through even when you were growing up. I was such a big fan talaga ng mga pageant. Bata pa lang ako. Pero kasi 5'3" ako, so hindi ako katangkaran. And for the longest time, hindi ako qualified to join. But then, noong 2021, kasi tinanggal nila yung requirement. So parang ako, that was go signal para sa akin Parang na... sign. Yes, sign na parang, ito na, sasali na tayo. And yun po talaga parang one of the things na pinaglaban ko nung sumali ako, yung learning to love yourself. Ina-embrace ko lang yung kung sino ako, kung anong itsura ko, yung height ko, yung kulay ko, yung shape ng mukha ko. So, parang tawag nga nila saan, parang common Pinay daw ako. Yan ang which sasabihin is ko. True. Di ba? Yung marami talaga nakaka-relate. Opo. Oo. Pero ang tanong ko, madali ba yung transition from, syempre, dinidibdib mo at ikinalulungkot mo? 'Di ba? At kinasasakit mo yung mga tinatawag sa'yo sa eto ka na, 'di ba? Talagang nag-glow up. At beauty queen na ngayon. Papaano ka nakarating doon? Matagal din po yung transition. Very slow. Kasi, syempre ngayon in my 20s, nagsimula yun siguro nung college ako when I was learning about colorism. Colorism. Yung inaral ko yung paano nga ba ginagamit ang wika para mapanatili ang colorism. Tapos nung nagkaroon ako ng information na yun and sa thesis ko po kasi siya inaral. Talagang Mas pinag-aralan. na-empower ako. Na-empower ako na, pwede ko naman pala baguhin yung natutunan ko nung bata ako. So ngayon, I see it as my mission para i-share kung ano natutunan ko.
Tell us very shortly about our book, itong Ako si Morena. Yeah, so finally, ito na po. I have a children's book. It's called Ako si Morena. And actually, ito yung story ko rin kung paano ko natutunang mahalin yung kulay ko bilang bata. So, ito ay story ng isang batang morena, tapos natutunan niya yung konsepto of tanning, na pagka naarawan tayo, minsan umiitim, minsan pumuputi, and it's just learning kung paano tayo natutulungan ng supportive na system, like a family. Ng pamilya talaga. Napakahalaga nun. Ako, maganda yan. Pero ito lang gusto kong iiwan natin sa ating mga manonood. Kasi yung mga gusto naman nung pampaputi, yung gusto rin ng mga products na ganyan, per se, hindi naman kasi natin pwede sabihin masama. Huwag natin huhusgahan. Lamang siguro, yung ang gusto nating ipaalala is hindi doon nang gagaling yung self-worth mo o yung kahalagahan ng pagkatao mo sa kulay. Walang kinalaman. Labas na yung kung anong kursunada mo, hindi ba? Ano pang gusto mo idagdag bilang parting shot? Siguro po, I just wanna, yung mga future morena kids, morenos also, sana ngayon, with the book, sana makita din nila kung paano ang posible na mahalin mo rin ang kulay mo, na isa din tong option. At madami tayong paraan para magkaroon ng confidence at ang pagtanggap sa sarili natin ay isa na doon. Amazing. Thank you so Thank much. So you so inspiring. much. Maraming salamat po sa ating guest for today, author and beauty queen, Aying Bernos. Thank you. Thank Thank you so much for having me. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.